Nakakatawa tong balitang to mula kay Melvs Castle mga tol, no? Hindi kaya natatakot ang China doon sa plano ng Pilipinas na bumili ng ating sariling long-range missile o mid-range missile mga tol? Kasi yung mga missile ng China puro mga peke. Alam mo na, puro laman yung tubig, di ba na balita dati yon mga tol? Yung mga missile ng China ay imbis na fuel ang laman daw ay tubig. No, kaya ngayon nun, inaalmahan ng China etong balita na plano ng Pilipinas mga tol. Etong video panonoorin natin mga tol mula to kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman sa mga nangyayari ngayon sa loob ng ating soberanya mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, no? At pwede kang makisali at magbigay din ng iyong komentaryo sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Mas lalong nagpapanik tong China ngayon. Pero mapapatanong ka na lang, ba't ba takot na takot ang China sa mid-range missile ng US Army? Oo nga, no? Ba't ba ayaw ng China, mga tol, na bumili ang Pilipinas ng sarili nating mid-range missile? Di ba inaalmahan nila dati na tayo daw ay nagiging sunod-sunuran sa US at bakit daw natin pinayagan ng US na mag-deploy ng Typhoon missile? O ngayon, mga tol, ang gustong mangyari ng Pilipinas, para hindi na kayo umangal na nagde-deploy ang US, bibili na lang namin. Bibili na lang tayo mga tol. Ba't pati yun, inaangalan nila? What if na lang pala mga kapatid kapag ang Pilipinas meron na sariling pagawaan ng mga barkong pandigma? Aalmahan din ba nila yon mga tol? May karapatan ba sila doon? Diba? What if mga tol kapag ang Pilipinas mga tol ipinagpatuloy yung pagde-develop ng mga missile tulad na lamang dati noong panahon ni dating Ferdinand Marcos mga tol. O diba nagde-develop tayo ng sarili nating missile noon, yung Bongbong Marcos. Bongbong missile, 'di ba? Paano pala pag nagde-develop na tayo ng gano'n? Di aalmahan din nila, 'di ba? Ang tanong mga tol, ano bang karapatan nila para pigilan ang Pilipinas sa pagpapalakas? 'Di ba? Hindi pa ba sila naawa sa Pilipinas at sa hinaba-haba ng panahon na pag-iwanan na tayo? Ngayon pa lang tayo naghahabol, umaalma na agad sila. Kumpara mo ang AFP at People's Liberation Army, hamak na mas maraming missile ang China. Di ba? Inanunsyo kasi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na tuloy at may pera ng pambili para sa sariling ballistic missile ng AFP. Dagdag to sa BrahMos missile na hawak na ng Philippine Army. Yan, meron tayong BrahMos missile, 'di ba? At saka may balita pa nga si Senator Bato de la Rosa, 'di ba? Ipinababalik daw yung 10 billion pang tinapyas sa pondo ng ating defense, no? Ng national defense natin, ipinababalik niya. No, sana mga tol, no, hindi lang ipinababalik, dapat nga dagdagan pa eh. Napakaraming pinagkakagastosan ng ating gobyerno na hindi naman talaga ganun kaimportante. Yung mga mahalagang mga bagay katulad nito, dapat ito yung binibigyan natin ng atensyon di ba? Hindi ba pwedeng lahat iaasa sa Amerika? Dapat tayo rin may kakayahan makipaggera. Ang mas kinababahala pa ng China, hindi lang mid-range missile ang balak bilhin ng militar, kundi yung mas capable pa sa digmaan, yung pangdiinan ba. Dito nanindigan si Secretary Gilberto Teodoro na hindi tayo matatakot sa China at tuloy ang pagbili ng missile. Sabi nga basta nasa katwiran, di ba? Ipaglaban mo. Bakit ba tatakot ang Pilipinas mga tol? Suportado tayo ng buong mundo. Suportado tayo ng international law. Saka yung ipinaglalaban natin mga tol, hindi naman yan inventong drawing lang na walang basehan na talagang wala kang laban. No, yung China mga tol, kung tutusin wala silang laban. Alam mo kung ano lang meron sila? Yung puwersa, yung pananakot nila, yung pangharas nila rito sa Pilipinas. Yun lang talaga yung pinakalaban nila. Diba? Hindi sila hindi sila masyadong magalaw-galaw dahil nga malakas ang puwersa nila . Ang lakas nilang manindak diba? Pero kung pag-uusapan natin batas na dapat sundin at kinikilala naman ng buong mundo, sila lang ang hindi nagko-comply tulad ng UNCLOS. Diba? Hindi sila nagko-comply doon mga tol. Diba? 2016 arbitral ruling, ang tawag nila doon illegal.
Yung arbitral ruling pa talaga illegal Sila pa yung naging legal na. Samantalang wala naman silang ibang basehan kundi yung sinasabi nilang nila. Yung historical claim nila. Na pwede ba naman yun? 'Di ba? Dapat ang inaano mo, yun na ayon sa batas mismo. Na lagi nga nating ibinibigay ng halimbawa 'di ba? O baka sa hindi pa nakakarinig yung halimbawa O meron kang lupa, meron kang bahay at lupa, may titulo ka. 'Di ba? May titulo ka. Legal na titulo galing sa gobyerno. Bigla-bigla na lang may pupunta sa inyong lugar, tapos sasabihin kanya daw yung bahay at lupa mo, pinamana daw sa kanya yan ng lolo't lola niya. 'Di ba? May history daw yan ng lolo't lola niya, pinamana daw sa kanya at yun ay nakasulat sa kanyang notebook na iniwan pa ng lolo't lola niya. Sulat kamay ng lolo't lolo niya. Papayag ka ba nun? May historical claim siya samantalang ikaw may titulo ka galing mismo sa batas. 'Di ba? Ganun ang nangyayari mga tol Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone defined by UNCLOS. 'Di ba? O para matapos na 'yung usapan, in-arbitrate natin 'yan. Nanalo tayo 2016 arbitral ruling. O yan problema, ayaw kilalanin ng China kasi meron daw silang historical claim. Yan ang matindi doon mga tol at ginagamitan nila ng puwersa, binabraso nila tayo kasi nga mahina ang Pilipinas Ngayon nagpapalakas tayo at nakikita nila papalag tong Pinas Ayun, umaalma sila mga tol, di ba nakakaloko? Huwag nyo kaming diktahan. China said that we should not go down that wrong path. Dahil ito raw is talking... I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Ang lakas ng loob ng China magsabi ng ganun sa Pilipinas, no? Huwag daw tayong pumunta sa maling direction. Tama yung sagot ni Tama yung sagot ni Secretary Gibo Alam ng buong mundo kung sino yung nasa tama at maling daan. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. Isa pang tama yan. Bakit tayo makikinig sa advice ng bansa na sasabing wag daw tayo pumunta sa maling direksyon samantalang binabaluktot nila yung katotohanan? Sa lahat na lang ng balita mga tol, no? Na halimbawa binangga nila tayo, winaterkano nila tayo, kinitkit nila tayo, bigla nilang babaliktarin yung istorya. Biglaan nilang babaliktarin yung istorya. Tayo daw bumangga sa kanila, tayo daw gumitgit sa kanila, pinagtanggol lang daw nila sarili nila, kaya daw tayo winaterkanon kasi pasaway daw tayo. Alam mo yon? Talagang binabaluktot nila. And nobody believes them anyway. Isa pang correct, no? Wala nang naniniwala sa kanila. Maliban na lang sa mga pro-China na nandirito sa Pilipinas. At saka syempre, yung mga nila dyan, yung mga mamamayan nila dun sa China mismo. No. So I think it's a waste of airtime to broadcast the claims of China because only their leadership believes in what they say anyway. Regardless of what they say, we will proceed with our capability Definitely. upgrades. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. It does Diba? not have right on its side. Di ba? Di ba? Nasa panig natin yung batas Bakit tayo susuko? Di ba? Pinoprotektahan natin mga tol yung karapatan natin at yan ay suportado hindi lang ng Pilipinas, batas ng Pilipinas, kundi suportado siya ng international na batas. Anong suportado ng China? Wala, sarili lang nila kasi nga malakas sila Di ba? That's why they're leftists. Laki ng galit ng China kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Lahat kasi ng plano ng Secretary Gibo na pagpapalakas ng war offense ng AFP tinutulan ng China. Sa pahayag na ginawa ng Chinese Foreign Ministry, ang Typhoon missile ay pagpapalala lang daw ng tensyon. Kaya nitong magpakawala ng missile Standard 6 at Tomahawk land attack missile na aabot hanggang 2,000 kilometro. Tigas ng mga mukha nila magsabi ng ang Typhoon missile magpapalala lang ng tensyon. Titigas ng mga mukha. Alam mo, yun yung nakakainis Yun yung nakakaasar Ang titigas na mukha nila magsalita ng ganun. Hindi ba nila nakikita? O talagang hindi nila makikita, liliit kasi nakita nila. Diba? Ang nagpapalala ng tensyon, yung pamamalagi nila sa teritoryo ng iba. Yun ang nagpapalala ng tensyon. 'Di ba? Paano magpapalala ng tensyon ang isang mid-range missile na i-acquire ng isang bansa bilang kanyang depensa kung wala na mga atake sa kanya? 'Di ba? Paano magpapalala ng tensyon 'yun? 'Di ba? Ang nagpapalala ng tensyon yung mga pilit na lumalapit at pilit nagbabanta at pilit nagbibigay ng babala, mga tol, na ang angkinin nila yung hindi naman kanila.
na kayang abutin ang anumang mainland China. 中导系统这一战略性 The introduction of the medium-range missile system, strategic and offensive weapon by the Philippines in collaboration with external forces is a provocative and dangerous move. Sabing ganon. Di ba? Introduction pa lang eh. The introduction of the medium-range missile system, a strategic and offensive weapon, di ba? Paano magiging strategic and offensive weapon? Pang depensa yan, pang defense pang defense yan ng Pilipinas. Magiging offensive lang yan kapag mga tol inunahan nila, kapag nanguna sila. 进攻性的武器，是配合域外势力制造地区紧张。 Ito si Lin Jian, tigas din ang mukha no? Well, isa yan sa mga kinagandahan sa kanila mga tol. Kahit na baluktot yung sinasabi ng leader nila mga tol, suportado ng mga tagapagsalita nila. 'Di ba? Sa bagay kasi komunista sila eh. 'Di ba? Unlike dito sa Pilipinas mga tol, no? Biruin mo, mismo mga nasa gobyerno nagtatalo-talo eh. Mismong yung mga nakaupo, mga hinalal ng taong bayan, nag-aaway-away, hindi pare-pareho ng sinusuportahan. Biruin mo yung isang ali doon sa Kongreso, ayaw niyang bumili ng missile ang ating mga sundalo kasi ginagamit daw sa mga komunidad. Biruin mo yung kung paano mambaluktot ng yon, ng katotohanan. 张对立，挑动地缘对抗和军备竞赛的挑衅和危险行动。 And it will create tension and confrontation and provoke an arms race in the region. It will create daw. Maglilikha daw ng tension mga tol. Pero mo yun. Kumbaga sa isang bahay, no, sa isang building, naglagay ka ng CCTV, naglagay ka ng electric fence, naglagay ka ng mga security mo dun sa bakuran mo para hindi ka pagtangka ang pasukin ng mga masasamang loob. Mag-create ba yun ng tension sa mga kapitbahay mo? Diba? Kalukuhan yung sinasabi nito. 是对本国和东南亚各国人民 This is an extremely responsible choice. So ano yung responsableng choice? Walang gawin? Yung tipong, wag na tayo magsundalo. Yun ba yung responsableng aksyon? 历史和地区安全极不负 Ito pinagsasasabi nito no? 责任的选择。 Gaya ng unang tanong ko kanina, ba't natatakot ang China sa simpleng mid-range missile? May nuclear missile sila. May intercontinental ballistic missile. Diba? Kaya talagang mapapaisip ka. Totoo Palibasa kasi puro tubig laman ng mga missile nila. kayang may lamang mga bomba yung mga yan? O fake lang at display lang, pananakot ganun? Sa palagay niyo, ikomento sa baba ng inyong salobin. Wala Mas no? Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga videong to na napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba, no? At maraming salamat kay Melvs Castle, no? Pwede ka mag-subscribe sa kanyang YouTube. Nakalagay po ang link sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.